Hello, hello. What's up? What's up sa inyo, guys? It's me again. Bago tayo magpatuloy at kung bago ka lang sa akin channel, please subscribe and hit the notification bell button para sa marami pang video at pa-follow na rin po ang ating Facebook page at Solidong Taga Norte. Ayan po sa baba. At kung gusto mo rin po magpa-shoutout, just comment down below na lang po. Pag-usapan natin tong medyo mainit-init din. Ito mainit-init talaga to. Mainit kami. Mainit tayo. Dito sa payag ni Villanueva. Natapik ko na tong isang araw. Na may kakasuhan daw lahat ng PBBM vlogger. So, wala naman kami pa, dyan. Hindi kami mananahimik. Pero ito, pag-usapan natin to. Si Engineer Henry Alcantara. Yun. Engineer Henry Alcantara pasok. Joel Villanueva at controversial District Engineer Henry Alcantara. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Hindi lang po bilang District Engineer. Yan ang throwback video ng talumpati ni Nooy DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry. So, naka-face mask siya. Kailan to? Kailan to kaya, guys, no? Naka-face mask eh. Anong year? Ganinong administrasyon? Diba? Tuloy natin. Henry Alcantara sa inaugurasyon ng pagsasaayos ng Bambang Bridge sa Bukawi, Bulacan. Akala ko ba hindi mo kilala yung mga kontraktor sa Bulacan? So, ibig sabihin, sinungaling kami. Ikaw yung tama, mali kami. Tapos kami pakakasuhan mo. Anong kaso? Cyber libel ko no. Sige, tuloy natin. At ng bagong pagoda view deck. Dito, ikinuwento ni Engineer Alcantara ang pangungulit sa kanya ni Senador Joel Villanueva para ano daw? Kala ko di mo kilala. Huwag kami utuin mo. Tang inumin mo. Get tuloy. sa kakailanganing budget upang maayos ang tulay at maitayo ang view deck sa tabi nito. Pag po kinakausap ako ni Sen, ano ba yun, magkano pa kulang natin dyan? Kasi talaga po kinukulit siya. Aroy. Kulit-kulit mo kasi. Huwag makulit. Wala kayong connection ha. Tumawag ka pagod. Lokohin mo lelang mo. Ano, maglolokohan na lang tayo dito? Hindi mo na kayang bilugan ng ulo ng mamayang Pilipino. Ay, sorry. People of the Philippines. Ano, tanga-tangahan tayo? Huwag ganun. Nanguuto ka na naman eh. Galit na galit? Gusto manakit? Tuloy na natin. Anyway, eto na po tayo ngayon. Isang matatag na proyekto na inilaan ng ating buting senador at ang kanyang pamilya.
Sa report ng Philippine News Agency, kabuang 68.84 million pesos Ah. Ang late niyan. Okay lang yan. Wala pa naman B eh. M pa lang eh. Pabalik ko kasi yung ano nila eh. Yung alphabetical nila, pabalik. Basta yun na yun. ang nilaang budget para sa nasabing proyekto na sinimulan noong 2019. Mhm. Ayon kay Alcantara, ang Top Notch Construction ang gumawa ng proyekto. Isa ang top notch sa 15 kontratista na pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos na nakakuha umano ng pinakamalaking budget sa flood control projects. Una nang dumistansya si Villanueva sa issue ng maanumalyang flood control project Yay, distansya. Distansya, amigo. Why? Why you do that? Don't act like that. na nadiskubre sa Bulacan. Naglabi po ba ako sa inyo ng kahit na ano o kahit isang flood control project, contractor, etc. in my public service career? Meron po ba na nilapit? Meron po ba na nagsabi ako sa inyo, ito dapat ang gawin at ako'y eksperto? Pwede niyo po Wala ka naman alam sa construction eh. Kung mamanipulate ka pa, mali-mali pa. What the heck, Sir Joel? bang sabihin lang, just for the record? Bunuan, pasok. Nah. Well, for the record, Your Honor, I don't recall anything. I don't remember you say that. Say that to him. Nag-aaningan pa yung dalawang, ano, may saltik yung utak ko. Thing that came from you to Alam nyo guys, ano, minsan naawa rin ako kay Bunuan. Parang stress na din siya. Di pa naman natin syempre masabi na ano, na meron talaga siyang kasalanan dito kay Bunuan. Malay mo, inuutakan lang siya ng mga ano. Eh kung eto nadadamay, dapat idamay niyo si Bilyar. Di ba? Dapat kasama dyan si Bilyar. Si Mark, tahimik lang. Kaganino bang komite ang DPWH ng past administrasyon? Diba? Kay Mark, tahimik lang. Taloy. propose any flood control project. Sabi ni Senator JV, hihilingin niya sa Senate Blue Ribbon Committee na masabpina para sa susunod na pagdinig ang mga naging opisyal ng Bulacan 1st District Office ng DPWH. Itong dapat imbestigahan itong mga particular districts, mukhang masyado na sila naging sakit. I receive information na papasok sila 10 a.m., 2 p.m., alisa na. Sana all. Five, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 9 hours. Pasok naman na yun, kayo naman. Ano ba ang sabi? 10 a.m., 2 p.m., Hindi. alisa na at magkakasino na, sabay-sabay. 10, 11, 12, 1, 2, 4 hours. Sabay casino.
Tang inumin nyo. Grabe naman kayo. 4 na oras lang kayo magtatrabaho. Yun na ba yun? Sarap talaga maging contractor or anak ng contractor. Titigas ng mukha. Ang hayop. Diba? So, tsaka yung lifestyle nila iba na. Dapat yan ang imbestiga. Yeah. From 350 minimum wage ay 350. Sabihin na lang natin na 8,000 quincenas from 8,000 quincenas to 20 million in 7 days. Una nang sinabi ni Senator Panfilo Lacson na maaring may mga senador ang nakinabang sa mga infra project ng pamahalaan. Kaya may rekomendasyon siya sa Malacanang kaugnay ng isumbong sa Pangulo website. If it's not asking too much, I would like to propose that the Sumbong sa Pangulo website be expanded to cover other infrastructure. Okay na yan guys, na topic na natin yan nung isang araw. So, talon tayo dito sa kabila. Yan. Joel, pasakali. Ito yung guys, no? Ito guys, no? Itong eksena na to. Anak talaga siya, totoong anak talaga siya ng pastor. Kasi, pagka sa yung mga pastor din sa may harap ng mga entablado, talagang ano sila, yung galit, emotional, yung pag-speech nila, pag-deliver ng mga salita, may emotion. Merong emotion. Tunay nga talagang ito si Joel Villanueva ay anak ng isang pastor. Pero hanggang dun lang yun. Hanggang dun na lang yun. Wala naman tira to sa Senado. Ito yun guys, no? Panoorin natin. Hindi pangalan ng kalye ang pinapalitan. Kaluluwa ng bayan natin ang pinapalitan. Na for almost 40 years hindi ginagalaw. Na for almost 40 years, hindi basta-basta pinakikialaman. Bakit? Kaluluwa ng bayan to. Makapagsalita ka. Kala mo, totoong-totoo. Bidang-bida. Kaluluwa ng bayan to. Kaluluwa nga, no? Ano to? Yung bayan mo, wala nang kaluluwa, lubog na lubog na. Ikaw ang dapat tanungin kung may kaluluwa ka pa ba talaga. Ano yan? Ganap na ganap ka dyan pero hindi mo ginagampanan yung trabaho mo dito. Ay, ano dito? Yung pagtulong mo dito sa mga kababayan sa Bulacan. Anong gagawin natin dyan? Nasaan yung insertion nyo? Yung 12 billion na nasa Bulacan. Di ba ang naka-ano sa allocate sa flood control is 8 million? Inyari te.
ka na pa. Tuloy natin to. Now you see Yeah? with your own eyes on television. Now you hear the complaints of the people. And I will use and borrow the words of Senator Bato de la Rosa. Yung mga nagdarahop, yung mga naghihikahos, mga nangangailangan ng tulong. Sa'yo pa galing yan? Ha? Sa'yo pa galing yan? Hindi rin makapal mukha mo eh, no? Sa'yo pa galing itong mga to, salitan to? Nangangailangan ng ayuda ng Ano to? Bulacan town is still deep in flood amid sunny weather. Walang bagyo, walang ulan. Binabaha. Ang gagawin natin dyan? Mahiya ka naman. gobyerno. Umaasa sa tulong ng gobyerno. Pagsasamantalahan natin. Alam mo. Grabe. Ano? Sa'yo pa talaga galing yung mga ganyang katarantaduhan, eh, no? Flood hit 97 Bulacan Village, 1 dead. Ito bang isang namatay na to, natulungan mo? Anong pagmamanipula yan, Chis? Ay, ano, Joel? Di ka ba kinikilabutan dyan sa pinagsasasabi mo? Joel is Lord. Hindi ka ba na kinikilabutan dyan? Hirap yan. Makarma ka yan. Para lamang ma-extend ang termino natin. Para lamang ma-abolish ang Senado. Gusto namin yan. Gustong gusto ko yan. Kung magkakaroon ulit ng People Initiative, baka isa ako sa pipirma dyan. Ano na bang silbi na itong Senado na to? Nagkakampi-kampihan na kayo dyan. Si Bongo, si Chis, ikaw, si Belyar, si Cayetano, putragis na yan, si Robin pa, si Bato. Sa tingin mo, matitino kaya? Matitino kayo sa lagay nyo yan.
Si Robin may panukalang batas. Medical cannabis. Tapos magsasabi na mandatory drug test sa lahat ng gobyerno, pati ang Pangulo. Yung staff niya na hinihinala ang gumamit ng marijuana sa loob ng Senado. Update po, Senator Robin. Nagpa-drug test ka na po ba? Puro baon sa limot, Si Bato, may panukalang death penalty sa mga may kasong plunder. Say hello to Inday Sara. Mr. President, kung gusto ng taong bayang i-abolish ang Senado, I don't mind. If it is the will of the people, I don't mind. Kayo nga unang nangaharang. Paglolo mo pa kami. Nakatarantaduhan yan. Nantok na ako. Hinarang nyo kasi hindi pa kayo tapos. Kulang pa ang mga pinaggagawa nyo. Maganda nga dapat i-abolish na yun. Let's move to parliamentary form of government. Yun ang tunay na may check and balances. Ano mang klaseng gusto ng ating mga kababayan, dalhin man ang ating bayan sa kangkungan, dalhin man ang ating bayan sa impyerno, kung yan ang gusto ng taong bayan, susunod tayo. Re-respetuhin natin. Respeto? Ang daming may gusto ng accountability, nirespeto nyo ba? Joel, wag nga kami. Anong paandar yan? Gaguhan? Kababayan mo sa Bulacan, lubog pa. Mahiya ka naman sa pinaggagawa mo, hindot ka. Tapos kami pakakasuhan mo ng cyber libel. Saan ba namin kinukuha itong mga mga article patungkol sa'yo, mga video patungkol sa'yo? Ina-adapt lang namin yan. Magkaso ka. Bakit? Konti na lang, sukol na. Action na. Pero Mr. President, Iyak ka na. Mr. President, Ginoong Pangulo, kung ayuda ng gobyerno, Ninakaw nyo. Yung 142 budget insertion in 2025, paki-explain. Si Cheese, tahimik na. ipagkakait mo. Kung hindi ka pipirma, hindi ka makatanggap. Hindi ka makakatanggap. At ano ito? Katang-isip ni Senator Bato de la Rosa? Katang-isip ni Joel Villanueva? Ayos ganda ng script nyo. Hayop na. Bakit hindi natin tanungin ang bayan? Bakit hindi natin tanungin si Juan de la Cruz? Sige, maglagay ka ng survey dyan sa social media na malaman nyo. Ito ba ay People's Initiative? Di ba? Para nang malaman nyo. Maglagay kayo ng survey poll.
sa social media na malaman yung hinahanap nyo. Kala siguro na yung mga to, ang daming didilis. 32 million daw, what the fuck? Ganinong boto yun? Kinuha nyo kay Bongo? Marami ding loyalistang nauto sa Malasakit Center. Yung Malasakit na rebranded. Teka lang, nasaan na ba yung SWA? Yung dating SWA, yun yung Malasakit Center na rebranded ni Bongo. At hindi rin pera ni Bongo ang ginagamit yan. Pera ng taong bayan. Ay, ng people of the Philippines. Taxpayer yan. Mga tax ng ano yan. Mga trabador, mga tao dyan sa Pinas. Magagagawa na lang tayo lagi. So, paano guys, hanggang dito ako na lang puputulin. Maraming salamat. At kung bago ka lang sa akin channel, please subscribe and hit the notification bell button para sa marami pang video. At pa-follow na rin po ako sa aking Facebook page. And po sa baba, Solidong Taga Norte. And thank you so much and goodbye. You didn't have to cut me off.